Halos isang taon matapos manalas ang bagyong Yolanda, unti-unti nang inaayos sa mga estrukturang sinira sa Tacloban City. Gayunman, kulang pa rin sa kahandaan sa kalamidad ang mga local government unit. Ayon sa pag-aaral ng Commission on Audit. Saksi si Victoria Tulad. Sa lakas ng hanging dala ng bagyong Yolanda na nagpalakas din sa along humahampas sa Tacloban City, animoy naging kalansay ang mga estruktura ng Daniel Romualdez Airport sa lungsod. Ang mga natira, kable at mga pundasyon na lang. Pila-pila ang mga taong dumagsa roon para lisanin ang lugar o para makisilong tulad ni Albert Gabumpa. Walang matulugan, walang makainan, walang tubig. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kaya ito, sinikap ko talaga yung makabahay ako. Halos isang taon ang nakalipas bago na ang mga estruktura sa paliparan, pero marami pa ring inaayos, kabilang ang runway kung saan magmimisa si Pope Francis sa Enero. Bukod sa airport, naging tirahan din ng daan-daang pamilya ang Tacloban Convention Center. Pero ngayon wala nang nakatira sa gusali na under construction at lalagyan ng memorial wall. Maging ang Barangay San Jose na halos hindi makilala dahil sa pinsala ng storm surge, marami nang ipinatatayong bahay at kabi-kabila ang pagsasaayos ng mga daan. Ang sumadsad na barko naman sa Barangay 68 Anibong, patuloy pa rin ang unti-unting pagtatanggal. Sa Disyembre pa raw ito posibleng tuluyang maalis, petsang hinihintay ni Ofelia Villarmin na nakasaksi sa dami ng mga kapitbahay na tinanggal sa ilalim nito. Mga alaala, nandiyan pa rin yan. Hindi man maiwasan magkatrauma ka. Nandiyan pa rin yan. Babangon na lang. Kasabay ng pagsasaayos ng mga bahay, gusali at istruktura ang unti-unti ring pagbangon ng mga taga-Leyte. Salat man ng marami sa kabuhayan at wala ring katiyakan sa permanenteng matitirhan, ang mahalaga raw na bigyan sila ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Sa kabila ng karanasan sa bagyong Yolanda, kulang pa rin daw ang kahandaan ng mga local government unit sa kalamidad ayon sa pag-aaral ng COA. Katunayan, wala ni isang LGU ay may mataas na antas ng kahandaan sa disaster at mahigit kalahati ang mababa ang kahandaan. Mahigit kalahati nga lang ng mga LGU sa bansa ang may Disaster Management Office, kaya ang ilan umaasa sa iba. Yung talagang first responder ay yung pinakamalapit sa komunidad, which is the LGU. The national government had to literally take over local government functions. Mahirap mag-transport ng tao, mahirap mag-transport ng supplies. Sa Tacloban City nga, mahigit 3,000 pamilya pa rin ang kasalukuyang naninirahan sa danger zones. Sana po kung may tutulong ang gobyerno sa amin, sana bilis-bilisan. Kahit anong LGU, kailangan tanggalin talaga mga tao sa danger zone. Yan, you should not compromise. Ang target na pabahay para sa mga nasalanta, ni wala pa raw sa 1% ang nagagawa. Kailangan i-identify natin yung suitable sites for settlement. Hindi po pwedeng, maski saan na lang pwede magpatayo ng bahay. Mula rito sa Leyte, ako si Victoria Tulad, ang inyong saksi.